Purihin po ang Panginoon sa mga ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Yung narinig nating patotoo kung paano po mahimalang kumilos ang Diyos sa buhay ni Brother Ronnie ay isa pong testamento ng kapangyarihan ng Panginoon. 30 years na nangapit bahay. So, ibig sabihin, hindi po biro yon. Yun po ay seryosohan na. Pero dahil ang kalooban ng Diyos sa kanilang mag-asawa ay magkabalikan. So, nandito po sila ngayon sa gawain ng Panginoon, nagpapatotoo upang makita ng bawat anak ng Diyos na sa Diyos po ay walang imposible. Amen. May mga pangyayari, may mga taong ginamit ang Diyos upang ma-restore ang mga nasirang samahan, maging ang samahan ng mag-asawa ay kaya pong ibalik ng ating Panginoon. Kung tutuusin ay 30 years na separated, ay malaking impossibility to become restored once again. Pero dahil po sa kapangyarihan ng Ebanghelyo ng Panginoon, ito po sila ngayon, magkasama uli sila. Purihin ang Diyos. Indeed, the gospel of God is the power of God so that man can be saved. Sa lahat ng aspeto ng buhay, kaya pong iligtas ng Ebanghelyo ang sinuman sa atin. Sa oras na ito, tayo po ay dadako sa mensahe ng salita ng Diyos. Kung saan po ako po ay dapat nasa Villa Muson Outreach ngayon. Pero yung preacher na nakaschedule dito, nabasa ko sa group chat ng mga workers na hindi available dahil hindi pinayagan ng kanyang amo sa trabaho na mag-absent. Medyo gahol na yung time na nasabi niya. Gahol na yung time para sabihin din sa kanyang boss na siya ay hindi pwede mag-absent. Kaya wala po talagang ibang paraan, kundi sumaklolo ang mga leader ng church para magampanan po yung mga trabaho sa ministeryo na kung saan po kailangan nating magampanan. Kaya nandito po ako para sa preaching ng ating pong kapatiran, pastors ng young people, at ganoon din sa Villa Muson, ako po ang preaching doon, kaya naka-online po sila ngayon, galing dito sa atin. Brother Jordanak, alik nga muna. Ayusin mo ito aking nawawala yung aking tumatanda na si pastor. Hindi ito yung ko, yung preaching ko. Tagilid mo. Ayan siguro. Ayan. Ayan. Nagkaka-problema siya. Okay. Thank you. Thank you sa ating IT na alisto sa mga ganitong bagay. Purihin ng Diyos sa umagang ito. Sa Villa Muson, outreach ako po ang preaching, pero isasabay ko na ang Bagong Silang at ang Villa Muson and Buklod Bahayan sa Cavite. Isang preaching, 3 congregation. Yung dalawa ay online sila. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil kahit meron po akong nararamdaman na diferensya sa aking kalusugan dahil sa lumalaganap na mga tinatawag na virus, yung parang variant ng influenza. Pero hindi naman ganon ang diagnosis ko. Yung symptoms lang na mayroon akong ganon. Kaya kahit na po ganon yung aking naramdaman, ay nagpapagamit pa rin po ako sa ating Panginoon.
Amen? Handa na ba tayo sa message ng salita ng Diyos? Amen. Tayong lahat muna ay manalangin at hingin natin ng patuloy na gabay at kapangyarihan ng ating Panginoon upang atin pong maunawaan at matanggap, maunawaan at atin pong maipamuhay ang mensahe ng salita ng Diyos sa araw na ito. Oh, hallelujah. Dakilang Ama, Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng Biblia. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, kami po ay nagpapasalamat sapagkat minsan na naman po na kami pong pakakainin sa aming pong buhay spiritual. Sapagkat ang tao ay hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa labi ng Diyos. Kaya kayong Panginoon ay lumalapit sa inyo upang hilingin ang inyong pong pagpapala at gabay, upang maunawaan namin ang inyong pong mga salita, Panginoon. I pray, Lord, that through your word, speak to your people, speak to everyone that will hear the message of God's word for us today. I pray that everyone will listen, that everyone will have the desire to internalize the message of God's word for us today. I pray that everyone will be blessed, and this message will become part of their whole being as Christians, as believers of Christ, as followers of Christ, as disciples of Christ, as leaders of Christ, as church of Christ. Lord, salamat sa iyong pong kabutihan, sa iyong kadakilaan na kami, Panginoon, niyo pong binigyan ng ganitong pagkakataon na marinig namin ang iyong salita, Panginoon. Sapagkat hindi lahat ng tao sa buong mundo, Panginoon, ay mayroong pagkakataong mapakinggan at maunawaan ang iyong mga salita, Panginoon. Mayroong mga kapatid kami, Panginoon, sa buong mundo na sa kasalukuyan ay dumaranas po sila ng persecution, ng kamatayan dahil sa kanilang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. At kami naman dito, Panginoon, sa aming bansa, sa Pilipinas, ay malaya kami, Panginoon, na mapakinggan ang iyong mga salita. Datapwat mayroong mga iba, Panginoon, na hindi pinapahalagahan ang pakikinig, ang pagdalo sa gawain ng iyong mga salita. Idalangin namin, O Diyos, na kayo po, Panginoon, ang magpala sa mga sandaling ito. Sa bawat anak mo, Panginoon, na nakikinig ng mensaheng ito, Panginoon. We also pray and intercede for our brothers and sisters in Iran, na sila, Panginoon, ay pinapatay dahil sa kanilang pong pananampalataya sa inyo. Our brothers and sisters in Pakistan, na sila'y pinapatay dahil sa pananampalataya kay Kristo. Our brothers and sisters in China, na sila, Panginoon, ay bigla na lamang naglalaho, kinukulong at pinapatay dahil sa kanilang pananampalataya sa aming Panginoong Jesucristo. I pray for them, Lord, for your divine intervention to each and every one of them. Bless them, Lord. Sa kalagitnaan ng pag-uusig, ay manatili silang tapat sa iyo, Panginoon. We pray for the Holy Spirit, empowerment. Give them, Lord, the boldness and the power to stand up of their faith, that they will never deny our Lord Jesus Christ. Salamat po na marami aming Diyos sa pangalan ni Kristo ng aming Panginoon. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. 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 So the message of God's Word for us in this Sunday service will bring us to importance to preparing our young generation in the service of the Lord Jesus Christ in the church ministry. Nais ng Panginoon na ang bawat isa sa atin ay dalhin ng salita ng Diyos sa pagbibigay ng kahalagahan na maihanda ang ating mga
young generations sa gawain ng paglilingkod kay Kristo sa pagitan ng church ministry. The message of God's Word for us in this Sunday worship service will bring us to giving importance to preparing our young generation in the service of the Lord Jesus Christ in the church ministry. The title of God's message, Prepare the Young Generation for the Church Ministry. Prepare the young generation for the church ministry. In our Bible text in the book of Ecclesiastes chapter 12, verse 1 to verse 8, ang Ecclesiastes sa Tagalog ay mangangaral. Tama po. Tama po, mangangaral. Magbabasa ako sa dalawang versions of the Bible, New International Version at saka Magandang Balita, Biblia. Remember your Creator in the days of your youth, before the days of trouble come and the years approach when you will say, I find no pleasure in them. Before the sun and the light and the moon and the stars grow dark, and the clouds return after the rain. When the keepers of the house tremble, and the strong man stoop, when the grandeurs cease because they are few, and those looking through the windows grow dim, when the doors to the street are closed, and the sound of grinding fades, when people rise up at the sound of birds, but all their songs grow faint, when people are afraid of heights and of dangers in the streets, when the almond tree blossoms of the grasshoppers drag itself along and desire no longer is stirred, the people go to their eternal home, and mourners go about the streets. Remember him before the silver cord is severed, and the golden bowl is broken, before the pitcher is scattered at the spring, and the wheel broken at the well, and the dust returns to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it. Meaningless, meaningless. Everything is meaningless. Alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis na mabuhay. Alalahanin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan, at ang bituin bago ka matabunan ng makapal at madilim na ulap. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ng lakas ang iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin at bago lumabo ang iyong mga mata. Alalahanin mo nga siya bago dumating ang panahon na sarado na ang pintuan at tumigil na ang tunog ng gilingan, bago dumating ang panahon na madali kang magising sa himig ng mga ibon o mga tunog ng awitin, ay tuluyan ng tumigil. Alalahanin mo siya bago dumating ang panahong katakutan mong umakyat sa mataas na lugar, bago dumating ang panahong di ka makalakad na mag-isa, bago pumuti ang iyong buhok at lipasan ng pagnanasang sumiping sa minamahal. Darating ang araw na tayo'y pupunta sa huli nating hantungan at marami ang tatangis sa lansangan. Darating ang araw na malalagot ang tanikalang pilak at magdadala sa ilawang ginto. Babagsak ito at madudurog. Darating din ang araw na malalagot ang tali ng timba at ito'y babagsak at masisira. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Napakawalang kabuluhan. Lahat ay napakawalang kabuluhan, sabi ng mangaral.
purihin ang Diyos sa pagbasa ng kanyang mga salita. Amen po. Ating pong palakpakan ang Diyos na buhay. Sa mensaheng ito ng salita ng Diyos, ay nais ko po munang ibigay ang tinatawag na concept or konsepto o yung pong kaisipan. The concept of preparing the young generation to serve Christ in the ministry or in the church ministry. Yung kaisipan ng paghahanda ng mga batang henerasyon sa paglilingkod kay Kristo. Tayo po ay naharap sa hamon ng bagong henerasyon. Ang henerasyon na ito ay henerasyon ng makabagong teknolohiya ng digital technology. Yung ating mga gadget, lahat na po siya ay digital. Nakaharap tayo sa hamon ng henerasyon na ito. Mayroon ngayong isa matatawag na makabago, yung artificial intelligence. Na halos nandyan na. Na halos kung hindi mo alam, ay mas matalino pa sa tao yung nagagawa ng artificial intelligence. Kaya dapat lang na ang mga Kristiyano ay mag-upgrade ng kanyang sariling kaalaman. Na wag lang po siyang makukontento doon po sa isang sulok na ang alam lamang po ay yung pong mga una pang panahon ng mga teknolohiya. At yan po ay may kinalaman sa ating pong pag-edad. Depende sa edad natin. Sabi nga dito sa ating binasa, paano kung dumating ang time na hindi mo na maramdaman ang tamis na mabuhay. Wala nang excitement sa life. Wala nang excitement, wala nang challenge sa buhay ng tao. Dadating ang panahon na yun, sabi ng salita ng Diyos, na ang panahon ng buhay ng isang tao ay darating doon sa panahon na wala nang masarap na nararamdaman, wala nang kasiyahan, wala nang interes na mabuhay. Dahil po paghihirap na ang kanyang nararamdaman dahil sa pag-edad. So sa ganito pong punto, that we would like to encourage every church people to make some upgrading, to make some adjustment with regard to the digital technology that we are facing, especially the artificial intelligence. It is so crucial for each every one of us to face this challenge, particularly if you are an old man or an old woman. Wala nang time para sa iyo na magbutingting ka pa nito. Sa edad na yung edad ngayon na wala ka ng interes. Baka sasabihin mo, ay, ayoko na niyan. sila na lang dyan. Ibig sabihin, wala ka na talagang interes. Pero may nakikita pa rin ako ngayon na kahit po mga may edad na, nagsisikap pa rin po silang alamin ano ba itong mga makabagong teknolohiya. Yung iba po ay ayaw nilang mag-progress pa. Doon na lang sila sa keypad cellphone. Yung may mga number, hindi po digital. Pero iilan na lamang mangyata ang mayroong ganong klaseng cellphone. Maging ang mga tindahan ngayon ay bibihira na po magtinda ng mga keypad na cellphone. Karamihan ay digital. So kung nandun na tayo sa panahon na hirap na tayong mag-adapt to this new challenge in our life, ay makikita natin na kailangan nating ihanda ang bagong henerasyon. Sapagkat tayo marahil ay palipas na. Amen. Palipas na marahil tayo. Ayaw na nating mag-move on. Ayaw nating mag-progress. Tinamad na tayo. O madali tayong ma-discourage. Hindi ko alam yan. Marami tayong fear, pumindot. Baka kung mali ang mapindot, mabura. Marami tayong ganyan na nararanasan ng mga nagkakaedad na. Kaya mayroon pong panawagan sa atin bilang church
na ating pong ihanda to prepare the young generation for the church ministry. Amen? Sapagkat marahil sa susunod na panahon, for example ako, hindi na ako makakapag-preach. So we'll take the pulpit to preach the Word of God kung hindi natin ihanda ang mga batang henerasyon. Sinong hahayo ng Ebanghelyo? Kung sabi dito, baka takot na tayong lumabas. Hindi tayo makalabas na wala pong umaakay sa atin. Sabi dito. O takot na tayo sa mga matataas na lugar. Parang ang pakiramdam mo parang mahuhulog ka palagi. Sino ang magmimisyon? Ang trabaho ko sa kaharian ng Diyos ay misyonero. Sino ang magmimisyon kung ako na isang misyonero ay humina na ang aking kapasidad ng aking pagmimisyon, ng aking katawan? Kung hindi natin ihanda ang bago o batang henerasyon. The young generations that we are talking about in this message are the Generation Z, the Gen Z, and the millennial. And there is another younger generation than Gen Z, Alpha generation. Parang bumalik na. Z and A uli. Kapag tinignan natin, parang masabi, ay tumatanda na ang mundo. Talaga, kasi base lang sa ating edad, tumatanda na tayo. Pero ang mundo sa pagtanda niya, hindi po siya paurong. Pasulong ang pagtanda ng mundo. Diyan pa lamang sa sukatang teknolohiya, alam nating advance po ang technology based on the progress, on the development of civilization, ay nakikita natin. Ang hawak natin ngayon na teknolohiya ay masyado pa pong mababang klase ikumpara sa teknolohiya ng USA, ng Europe, ng Australia, ng Canada. Tayo masyado pa rin tayong mababa. Pero sa tingin natin, mataas na to. Hindi pa rin. This kind of preaching that I can preach to three congregations at the same time. Ito ay isang teknolohiya. Kung wala tayong ganitong mga kagamitan, walang marunong sa computer technology, kung wala tayong IT, paano ito tatakbo? Yung pumunta ditong kabataan, yun ang ating IT dito sa church. Paano ito tatakbo kung wala tayong batang henerasyon na naglilingkod sa gawain ng Panginoon? Paano tatakbo, paano uusad ang gawain ng Diyos kung walang batang henerasyon na tatayo dito? Amen po? Kaya prepare the young generation for the church ministry. Dito po sa mensaheng ito ng ating Panginoon, Brother Jordan, nawawala na naman yung aking baka nabura na. Wag naman, Lord. Halika muna, anak. BMO yun. Tap mo nga, BMO. Yung today. Pwede ba yung mabura na hindi ko siya naman pinipindot? Na-press ko? O saan ko ma-recover yan? Wala naman akong pinindot pa. Naglaho na lang sa aking harapan.
Ito yung challenge sa digital technology. Na pag hindi mo alam, ay maiisip ko na baka nabura. Paano naman siya nabura? Wala naman akong pinipindot paano. Kung siya mabura na at hindi tayo nag-prepare, tayo mga preacher, hindi tayo nag-prepare at wala na yung kodigo natin, baka hindi na tayo makapag-preach. Tama? Pero dahil, ang bawat preacher, bago siya mag-preach ay nag-aaral siya. Wala na, my God. Sige, dali mo na. Tinanggalan na ako dito ng gamit. Di ba? Di ba? Talaga, crucial. Di ba? Ito yung hamon sa atin sa panahon ng digital. Pinagpaguran ko magdamag. Tapos, biglang nawala ngayon sa aking harapan. Di ba? Tayo po ay binibigyan tayo ng Panginoon ng wisdom. Amen? Na tayo po ay mag-advance. Pahingin nga po ng Bible. Anak, wala na ako, kinuhanan na ako ng digital na gamit na nabawian na ako. Ito yata may Bible dito. Ito. Ito kay Pastor Jerry. Ecclesiastes chapter 12, tama? Doon tayo sa Ecclesiastes chapter 12. Baka sa awa ng Diyos ay makabalik pa sa akin yung nawawala kong outline na pinagpaguran ko. Paano nangyari yon? Baka may problema ng aking gadget. Ano sa tingin nyo? May problema yung gadget ko? Please prepare a basket. Pastor Jerry, magpapaikot ako ng basket pambili ko ng tablet. Yung tablet na yon, baka mga 34,000 yan. Makakapag-produce ba tayo ng 34,000 ngayon? Para na mayroon akong bagong gadget. Yun po ang challenge sa atin sa makabagong panahon ng digital technology na ang ating pong mga young generation ay maihandaan natin sa gawain ng paglilingkod. Dumako tayo dito sa ating pong main Bible text in the book of Ecclesiastes, chapter 12, from verse 1 to verse 8. Dito makikita po natin ang sinasabi ni Haring Solomon. Sapagkat ang Ecclesiastes o ang mga ngaral, ito po, si Haring Solomon ang sumulat nito. Si Haring Solomon ay nasa edad na siya para makapagsalita ng ganitong mga bagay-bagay. At siya po ay isa pong mayaman na hari. At siya po binigyan ng Diyos ng karunungan. Isa po yan sa hiningi ni Solomon sa Panginoon. Na siya po ay bigyan ng karunungan kaya yung kanya pong mga sulat o mga tula na sinulat sa Biblia ay talaga pong punong-puno ng karunungan. Dito sa binasa natin ay pinapayuhan ang young people na sila po ay alalahanin ang may likha habang sila ay bata pa. So, kahit na tayo hindi mga young people, ang iba sa inyo, hindi nangangahulugan na hindi natin ito kailangan. Sapagkat bawat isa sa atin, every one of us in the church, need to know, need to learn from the Word of God that while a person is young, he must remember his Creator. Because one day, that young people will become an old person with a lot of fear, a lot of limitations sa kanyang buhay. Ang talang limitation doon na hindi na po siya makapag-serve, sabi doon, ay yung hindi na po niya maramdaman ang sarap na mabuhay.
Kapag dumating na sa punto ng buhay ng tao na hindi na po niya maramdaman ang sarap na mabuhay, kahit po gustuhin man po nating maglingkod sa gawain ng ating Panginoon, ay hindi po natin magagawang maglingkod sa Panginoon. Hindi po natin magagawang makihalubilo, makilahok sa mga gawain ng church ministry. Dahil kapag umidad na ang isang tao, kahit nga po yung pagpunta sa church, yung sumimba ganitong araw ng linggo, sisimba tayo, isa na po yan sa hindi na po niya magawa. Mas gugustuhin pa po niya na doon na lang siya sa bahay, nakahiga at nakapikit ang mata. At yan po ay isa pong katotohanan. Amen ba? Na hindi po natin maaring itatwa. Yan po ay isang katotohanan sa buhay ng tao. Na pag dumating po ang mga panahon na tayo po ay mayroon na pong karamdaman, mayroon na tayong mga takot at pangamba, hindi na natin magawa ang maglingkod sa gawain ng Panginoon. Kaya nga po yung iba na gusto pa rin po nilang maging bahagi sa gawain po ng paglilingkod sa Panginoon, dinadaan na lamang po nila sa pag-abot ng kanilang kayamanan doon po sa gawain ng church upang sila po kahit papaano ay mayroon silang part doon po sa gawain ng Panginoon. Yung iba pong mga nagkaedad ng Kristiyano, dahil wala na po silang kakayanan na pumunta sa church o mag-involve sa mga church ministry, yun na lang po ang kanilang pong ginagawa. Yun na yung limitation po nila. Pag may gawain, lagi po nilang ipaparamdam sa gawain po ng church ministry na kabilang po sila. Magpapadeliver sila ng litson. Di ba? Mayroong okasyon, magpapadala sila ng pa-catering. Mayroon mga ganyan para maramdaman po na kahit po sila wala na po sa loob ng church dahil maedad na, ay nandun pa rin ang kanilang pong participation, yung kanilang pong involvement. Kaya yung iba po na mayroon pong kakayanan in terms of their finances, ganun po ang kanilang ginagawa. Inaabangan po nila lagi ang church na mayroon pong mga natatanging okasyon, kunwari anniversary, kunwari may convention ang church. Dahil hindi na po nila kayang personal na mag-involve, nagpapadala na lamang po sila ng kanilang pong financial assistance doon po sa church. Yun po ang isa na lamang pong paraan na mayroon po sila. Eh, papaano po kung yung isa pong Christian ay maedad na at wala pa pong pera? So, yun po ang reality doon. Kaya tayo po, kahit hindi tayo kabataan, kahit na po ang ating pong binabasang talata ay nag-uumpisa sa salitang, in your youth, remember the Lord, remember the Creator in your youth. Kahit po ganun po ang pambungad ng Ecclesiastes chapter 12, verse 1 to verse 8, hindi po ito nangahulugan na yung po mga hindi na youth ay hindi na po nila ito kailangan. Amen po ba? Kundi kailangan ito ng bawat Kristiyano na mapakinggan itong mensaheng ito. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Bakit po kailangan nating maihanda ang ating pong mga kabataan? Yung konsepto, importante na mayroon tayong tamang pananaw sa kahalagahan na maihanda ang bagong henerasyon. The concept of preparing the young generation for ministry. Kailangan nating maihanda ang mga young people sapagkat nakita natin sa ating pong kasalukuyang henerasyon na akala ng mga kabataan ang paglilingkod sa Panginoon ay isa pong gawain na matatawag natin na kung gugustuhin, maglilingkod. Kung hindi po konbinyente sa kanilang pong pakiramdam, hindi po sila magsaserve.
dumidepende po sa convenience. So mayroon po tayong dapat na gawin, ang church na maihanda po sa that serving God is not because of your convenience. Hindi po sa convenience nakabase ang paglilingkod sa Panginoon sapagat ang katotohanan po, if you are a believer of our Lord Jesus Christ, you must be a follower of Jesus Christ. And if you are a follower of Jesus Christ, you must be a servant or you must serve the Lord. Amen ba? Kung ikaw ay isang mananampalataya, dapat ikaw ay isang tagasunod ni Kristo. Kung ikaw ay isang tagasunod ni Kristo, ay dapat kang maglingkod sa Panginoon. Yan pong konsepto na yan ay ipinakita ni Kristo sa kanyang buhay. Nung nandito siya sa mundo, sa pamagitan ng kanya pong pagtawag ng iba't ibang mga tao, sa konsepto ng paglago ng kanya pong kaharian ng Diyos dito sa mundo. Makikita po natin yan. Sapagat sa unang-una pa lamang, nung sinabi ni Kristo, na kapag kayo manalangin, sabi niyo, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Yung kingdom of God na pinagpipray ng ating Panginoong Jesucristo, dumating sa point na sabi niya, the kingdom of God is in you or is in your midst. Hindi ninyo masasabi na maghahanap tayo ng palatandaan kung naghahari na ba ang Diyos o hindi pa naghahari, sapagkat hindi ito nakukuha sa pagitan ng mga palatandaan, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay nasa inyong kalagitnaan. Doon po sa mga binanggit na yon ng ating Panginoon, makikita natin ang progression o paglago ng kaharian ng Diyos. Una po, sabi niya, repent, pag magsisi kayo, repent for the kingdom of God is at hand. Magsisi kayo at sapagat malapit nang maghari ang Diyos. Noong si Kristo ay nangaral ng Ebanghelyo, repent for the kingdom of God is at hand. At sabi na, repent and believe in the gospel of the kingdom. Yung kingdom of God, si Kristo pa lang. Si Kristo pa lang. Pakisabi sa katabi, sa umpisa, si Kristo pa lang ang kaharian ng Diyos. Nasabi mo ba yun sa iyong katabi? Please. Sabihin mo yung katabi, sa umpisa, si Kristo pa lang ang kaharian ng Diyos. Si Kristo pa lang, siya pa lang. Pero dumating ang time, sabi niya, come, halika. Follow me. Come, follow me and I will make you fishers of men. May sumunod na dalawa, may another dalawa na sumunod, at sabi doon, sa buong Galilea ay maraming sumunod sa ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pangaral, at hanggang sa buong rehiyon, na hanggang makarating po sa malapit po sa Syria, ay napakadami pong sumunod. Sabi ng lahat po na mga may sakit ay dinala sa kanya. At maraming mga tao ang sumusunod sa kanya. So the kingdom became bigger. Lumalaki yung kaharian. Sapagat marami na po ang nananampalataya sa mensahe ng kaharian ng Diyos. That's why when you say you are a believer of Christ, you are also a follower of Christ. Do you agree with what the Word of God is saying? Kapag ikaw ay isang mananampalataya ni Kristo, isa ka ring tagasunod ni Kristo. At kapag ikaw ay isang tagasunod ni Kristo, ay isa ka ring lingkod ni Kristo. At yan po, isa po yan na konsepto ng Biblia. Kaya nung si Kristo po ay marami pong sumunod sa Kanya, ay hindi na po kayang pigilan ang paglaki ng paghahari ng Diyos dito sa mundo. Dati prayer lamang po yon. Na pag nagpipray kayo, sabi niyo that, let your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven. Dati prayer lang po yon. Pero nagkaroon na po ng manifestasyon sa buhay mismo ni Kristo.
at nagkaroon ng paglago ang kaharian ng Diyos sa pagitan ng mga sumunod o tagasunod ni Kristo, mga mananampalataya ni Kristo. At habang mayroon po siyang mga mananampalataya at mga tagasunod, sabi ni Kristo, halika, sumunod ka sa akin, sumama ka sa akin. Ang sabi ng isa, Panginoon, hindi po muna ako sa iyo makakasunod ngayon. Uuwi muna ako sa bahay, ililibing ko muna ang aking ama, pagkatapos ibabalik at susunod sa iyo. Yung isa naman, Panginoon, di pa ako makakasunod sa iyo ngayon, sapagat nakabili po ako ng 2 paris na baka, ay akin po ititrain ito. Ititrain niya yung kanyang nabiling baka, pang-araro. So, hindi siya nakasunod sa Panginoon para maglingkod. Yung isa naman, Panginoon, hindi po kami magkasunod ngayon sapat bagong kasal ako, magha-honeymoon kami. Pero mayroon namang pangyayari na gustong sumunod sa ating Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, huwag kang sumunod sa akin, umuwi ka sa inyong bahay, umuwi ka sa inyong barangay at sabihin mo sa mga tao, sa pamilya mo, sa mga tao naroon, kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Sa madaling salita po, ang paghahari ng Diyos ay lumalaki ng lumalaki. Dahil mayroon pong mga sumasampalataya, at ang sino man pong sumasampalataya, dapat siya po'y tagasunod. Marami pong sumusunod sa ating Panginoong Kristo at ang lahat po ng sumusunod, dapat po siya isa pong lingkod ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Ulitin ko yon. If you are a believer of Christ, you must be a follower of Christ. If you are a follower of Christ, you must be a servant or you must serve the Lord. That is a biblical concept of preparing our young generation to the service of the Lord in the ministry. So dito po, ang mga kabataan ay gusto pong maihanda ng Panginoon. Sapagkat ang mga kabataan sa ngayon, marahil, hindi naman ako sigurado dahil nag-observe lang ako. Inaakala siguro ng mga kabataan ngayon, ang paglilingkod sa Diyos ay nakukuha ito sa paraang socialization. Pakikipagsosyalan. Kaya po di maiwasan na sa ngayon ay may mga simbahan na social church. Para lang naman mga samahan doon sa labas. No, it must not be the situation that the church must be spiritual. Ang church po ay dapat po siya na founded in the Word of God. Amen? Ang church must be founded in Christ Himself. The foundation of the church, ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagat siya po ang pinakapundasyon na nailagay na at sabi ni Apostol Pablo, ako bilang isang master builder ay wala akong ibang inilagay kundi yung nailagay na si Kristo Jesus ang pundasyon ng gusali ng Diyos. Amen? Kaya sabi, mag-ingat ang bawat naglalagay ng pundasyon. So, hindi po social life, hindi po samahan, hindi po party-party, hindi po gita-gitara, hindi po sayaw-sayaw. Worst thing is that, hindi po inuman. Ang nagdadala sa atin upang makapaglingkod tayo sa gawain ng ating Panginoon. Because church ministry must be founded in the Word of God, must be founded in Christ Jesus, must be founded in the teachings, even the apostles and the prophets, and the church must not be founded in socialization. Amen ba? Ihanda natin ang mga kabataan. Dahil baka akala nila, ang paglingkod sa gawain ng Panginoon ay pwede na po yung kanilang mga taglay na talento. Pag mayroon sila noon, baka nagkakala sila na yun na po ang paglilingkod sa Diyos. Sapagat napakarami akong nakikita ng mga naglilingkod sa gawain ng Panginoon ng mga kabataan,
Pag nasa loob po sila ng gawain ng ating naglilingkod, siyempre ang mga music doon ay spiritual na mga tugtugan, spiritual na mga kantahan. Pero the same person na mga naglilingkod sa loob ng gawain ng Panginoon, makikita ko din doon sa labas. Iba naman yung kanang tinutugtog. Worldly songs, parang disco. Yung kanilang mga hilig ay mga heavy metal na mga tugtog. Baka nag-akala sila na yung paglilingkod sa church ministry, ito ay sa pagitan ng socialization. O may mga samahan sila. So nagkikita-kita sila doon sa church. Parang parte na yung church service ng kanilang social life. Nakakita na ba kayo ng mga laman ng church na mga henerasyon ngayon na pagkatapos po ng gawain, I'm not inclined to make some justification of how I perceive these things. Pero yun kasi nakita ko, pagkatapos nilang maggitarahan, yung mga musicians, yung mga singers, di ba yung mga gesture nila, paganyanan, parang gumaganyan sila? Ano tawag doon? Fist fist bump. Para sabi ko, saan ito copy? Saan ba ito mag-fist bump sila? Paganyanan pa sila. So, hindi ko sila hinuhusgahan at hindi ko rin naman pinawawalang sala. Baka ako nagkasala. Mali ang aking tingin. Pero, malinaw sa akin na hindi yon founded in the spiritual. Because those things are seen in socialization. Mga tropa-tropa. Tapos nandito ka sa church, nagsiserve ka, ang pundasyon mo ay tropa-tropa. Nandiyan po ba tayo? So we need to prepare the young generation in serving Christ. I-prepare natin sila. Dahil baka mali ang konsepto na mayroon sila kung bakit sila naglilingkod sa Panginoon. Pag sila pare-parehas, available, yung tropa natin, tayo ang tutugtog. Wala akong wala akong pasok pre. Ikaw pre, wala din ang pasok. Sige, magtutugtog tayo sa Sunday. So si pastor walang kamalay-malay doon sa mga pangyayari sa ating mga kabataan. So pinapayagan lang po natin kasi siyempre ignorante tayo sa mga kaganapan sa kanilang buhay. Pero pinapakita po ito sa atin ng Panginoon na kailangan nating ihanda ang mga kabataan, ang mga young generation sa gawain ng paglilingkod. Because the very foundation in serving Christ in the church ministry is spiritual. Never be a social activity. Can I hear amen from you? Hindi po social activity ang nagbunsod sa kanila, ang nag-udyok sa kanila, ang nagtulak sa kanila upang mag-serve sa gawain ng Panginoon. Kundi ang nag-udyok sa kanila ay Espiritu ng Diyos. Parte sila ng paglago ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. And the kingdom of God in this world is spiritual. Amen? Founded in the Word of God, founded in Christ Himself, founded in the teachings of the apostles. Ephesians chapter 2, verse 20. Amen? If you have time to plug it. Amen? Ephesians chapter 2, verse 20. Nandoon po yung malinaw na sinasabi na ang pundasyon, ang sabi diyan, built on the foundation of the apostles and the prophets with Christ Jesus Himself as the chief cornerstone. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kailan po nating madala ang mga kabataan sa mga katuroang ito ng Biblia? Hindi ako nakaka-join sa kanila how they do their online devotion. Because our young people in BSO, in Bagong Silang Outreach, are having their online devotional meeting. Wala akong idea kung paano po naisasagawa yung devotional meeting. Kung yun po ay puro lang po yung mga patsika-tsika,
ay hindi po yun sa Panginoon. Kasi ang sa Panginoon, palalakasin ang iyong buhay spiritual. Palalakasin ang iyong relasyon kay Kristo. At pag-iigihin ito ang uri, ang kalidad ng iyong paglilingkod sa church ministry. Amen po? Pagagandahin, lilinangin. Maging glorious. Maging pleasing to God ang ating paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Kung tayo nakapundasyon sa mga bagay na espiritual. Pero kung tayo po nakapundasyon sa mga non-spiritual things, while we serve the Lord in the church ministry, makikita po yon sa atin. Yung mga galaw natin. The way we relate with our co-workers, the way we relate with our pastors, the way we talk about things, makita natin kung mayroon pong salita ng Diyos na namumutawi sa labi ng ating pong mga workers. Meaning, sila po ay founded in the Word of God, founded in the spiritual foundation. Amen ba? Kaya kailangan nating maihanda sila. Kasi baka pabayaan lang natin po ang young generation, hindi pala natin namamalayan, iba pala ang nag-udyok sa kanila. Bakit sila po ay naglilingkod sa Panginoon? Ang dami pong church ministry, yung mga humahayo ng Ebanghelyo, yung mga nagpapagaling ng mga may sakit, karamdaman ng mga taga-church, yun po ay mga ministry. Yung po mga nagba-Bible study, yung mga bumibisita sa inyong mga tahanan, yun po ay mga church ministry. Ilan lamang po yung nakikita natin sa loob, kumakanta, tumutugtog, nananalangin, ilan lamang po yun. Hindi pa po yun ang kabuo ng ministeryo ng church ng ating Panginoon. Amen po ba? Kailangan po nating matulungan ang ating mga bagong henerasyon. Sapagkat ang ating bagong henerasyon, we can call them as vulnerable generation. Vulnerable generation in the sense na madali po silang mahawaan ng mga tropa sa labas. Amen ba? Na hindi mga Kristiyano. Yung mga pananaw doon sa labas ng mga hindi Kristiyano, madali po nila yun ma-adapt. Madaling makapasok sa kanila pong paniniwala yung mga naririnig nila doon sa labas. So if we are going to assess, mas marami po yung natutunan nila doon sa labas kaysa natutunan dito sa loob ng church. Kaya pagdating dito sa church, naglilingkod nga, pero hindi po sila spiritual na mga servants of God. Kundi they are profiled by their talents. Kaya sila nandito sa ministry. Ano ba yung mga talento na yon? Pagkanta, pagtugtog, pagsayaw, mga talents yan. At yan po ay galing sa Diyos o paggamitin natin sa paglilingkod sa Panginoon. Pero kung hindi po natin ihanda ang mga kabataan, pagdating po nila dito, kakanta po sila, tutugtog sila, hindi po sila spiritual. Wala po silang spiritual load. Wala silang prayer. Wala silang personal meditation of God's Word. Wala silang matatawag na passion to serve the Lord Jesus in the ministry. Wala pong init ng kalooban. Wala pong apoy sa damdamin ang paglilingkod sa Panginoon. Dahil po, nandun lang po sila na itutulak lang po sila ng kanilang mga talento. Pero yung mga talento po, ang talentong wala pong kasamang panalangin, ang talentong wala po ang salita ng Diyos, ang talentong wala si Kristo sa talento na yan, ay hindi po ito isang katanggap-tanggap na paglilingkod sa Diyos pag ginamit po natin sa church ministry. Kaya may parte tayo ang church. Ang parte natin ay ma-prepare ang young generation sa gawain ng paglilingkod. Amen ba? Na tayo po yung magiging mga teachers, mga guide, mga tagapagpaalala sa ating mga kabataan. Sapagkat tayo pong mga hindi na mga kabataan, mga old generation na tayo, ano na palipas na tayo, mga kapatid? Amen ba? If that is the reality, the question is, how do you prepare your young generation next to you in serving the Lord? May role ka ba? Bilang isa ka na pong old generation,
ang role mo sa buhay para doon sa mga batang henerasyon ng church, ang tanong, nagagampanan mo ba ang role na yan upang maihanda sila? Tandaan po natin, hindi po ito magagampanan lamang ng pastor. Ito po ay magagampanan ng buong iglesia ng ating Panginoon. Buo. Sabi mo buo. Yes, buong iglesia. Lahat tayo. Tulong-tulong, sama-sama. Iisang konsepto ang gumagalaw sa ating pong mga spiritual na buhay. That since we are an old generation, we must prepare the new generation in the service of the Lord. Ihanda natin sila. Ano pa po? Na konsepto, kailangan po nating ma-prepare ang mga kabataan sapagkat kakaunti. Sabi niyo kakaunti. Kakaunti ang mga kabataang Kristiyano na may matatawag na pag-ibig at passion, love and passion sa paglilingkod sa gawain. Ang nakakalungkot pa ganito, may mga kabataang nandyan sila, nagsiserve sila. Yung passion, makikita parang passionate. But when it comes to a major decision with regard to the ministry that they have, pag naglaban na po yung ministeryo at saka yung trabaho, hindi ko po sinasabing mag-absent po kayo sa trabaho nyo. That's not my point. The point is, dumadating tayo sa pamimili, nagtatrabaho tayo, tapos nagmi-ministry tayo. Pwede nating idahilan, pagod kasi ako sa trabaho. So pagod ka sa trabaho, so therefore hindi ka magmi-ministry, hindi ka na mapilitin. But in the long run, if you will have the same mindset, the same reasoning, the same excuses, can I have tissue please? The same excuses na lagi nandoon sa iyong puso, pagdating po ng oras, mga kapatid, naglalaban na po yung ministry at saka trabaho. Eh di ba nung wala pa tayong trabaho, nagpipray tayo kay Lord? Lord, please your favor. Favor naman, Lord, magkatrabaho ko, Panginoon. Ayun na, binlis ka ni Lord. Ilan lang mga nakita kong mga kapatiran ng mga young people. I was so blessed with their life. Amen ba, mga kapatid? Blessed talaga ako sa buhay ng mga kabataang ito. Ito si Brother Miko, kasabayan ito ng mga kabataan na yon. Mabuti si Brother Miko nandito. Yung mga kabataan na yon, nandito, tuwang-tuwa ko lagi nandito sa church while they were still a student. Pero, yung mga prayer request, tinugunan ni Lord. Nakatapos ng pag-aaral, nakagraduate with high honors, nakahanap ng work. After all, gusto ko sana makita sila dito sa church. Kasi humihina na kami ng mga nagturo sa inyo. Kayo na naman dapat ang tumulong sa amin. Sapagkat nung kayo nang mahihina, nandun kami sa tabi nyo. Tinutulungan na, inaagapayan namin kayo in every way. Tumutukod kami sa inyo in every way. Not only discipling you with the raw word of God, but we are discipling you by our lives. Yung buhay namin, ang ipinangdidisipulo namin sa inyo. Naging tagasunod na kayo ni Kristo. Ngayon, sa ngayon, are you still there as a follower of Christ? Isa po yan na nakakalungkot sa buhay namin na mga leaders. Madalas kaming iwanan ng aming mga tinrain. Naiiyak dyan si Lord sa ganyan. Na naluluha ang puso ng Diyos. Dahil kayo na po yung inaay ng Panginoon to stand before the people, to preach the Word of God, to minister what God wants to be about His people. What God wants His people to be. Gusto po ng Diyos mangyari. Pero sino ang gagamitin?
Like today, there are 3 congregations in my front ministering the Word of God. Kung tayo po'y 3 pastor, di 3 na po tayong nandoon sa kanila pong mga harapan. Tandaan nyo, hindi kayo dapat, pastor muna bago kayo mag-preach, hindi ho. Kahit hindi po kayo pastor, pwede na po kayo mag-preach kung kayo po'y nagpaturo sa amin. Tuturuan namin kayo mag-preach. Kahit hindi kayo pastor, pwede po kayo mag-preach. Do you agree with that? Sapat, hindi po requirements na pastor ka bago ka mag-preach. Wala kang makikita sa Biblia na requirement na pastor ka muna bago ka mag-preach. Mayroon ng mga pastor, hindi naman marunong mag-preach. So, hindi po requirement na pastor ka muna bago mag-preach. Itong mga potentials na to, hinahanap ko sila. Hinahanap ko sila. Sapat kailangan sila ng mga tao. The kingdom of God is continuously expanding. It will expand and expand and expand until the coming of our Lord Jesus Christ. Marami ang gawain, ngunit kakaunti po ang manggagawa. Amen po ba? Hindi po na uubusan, hindi po tumitigil ang demand na yan. Hindi po na uubusan po ang hiring. Hindi po tumitigil po ang hiring ng Biblia. The harvest is plentiful, but the harvesters are few. So that's why the church must prepare our young generation to the works of service in the Lord. Konsepto yan ng Biblia. Palakpakan natin ang ating Panginoon. 2 Timothy chapter... Saan ba yun? Tulungan nyo ako yung sabi doon. And the things that you have heard from me, teach them to people who are able to teach others also. Bagat 2 Timothy 2 yata yan. Can you please show to the slide? Kasi wala na yung aking kopya na confiscate na no IT. Sana naman makita pa yon. 2 Timothy chapter 2 verse 2, let us read that all together. Ready, 1, 2, 3. And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable men, will also be qualified to teach others. Purihin ang Diyos. Amen. There are a lot of people who are qualified. Mga potential. Isang basya ng potential na sinasabi ko, you are educated person. Educated person ka, mayroon kang pinag-aralan, tapos ka. Ilan lang mga tapos dito sa harapan? 2 teachers nandito. Mga babaeng teachers, nandito sila. Bakit di gamitin ang mga potential na yan? Yun nga ang iba. Farmer, nagpapagamit sa Diyos para mag-preach ng Word of God. Kayo, ang mga aral kayo, kapatid. Ano ang nangyayari sa inyo? Kanino niyo yan gagamitin doon sa mga amo na papalitan kayo ng pera? Dahil ba sa pera? Sa Diyos po, higit pa sa pera ang binibigay ng ating Panginoon. Buhay na walang hanggan ang binibigay ng ating Panginoon. We have a lot of college students in our congregation. We have a lot of people having the potentials to serve the Lord. And where are you? Ito mga nasa harapan kong tatlo, mga potentials ito Saan nila ginagamit ang mga potential na yan? Itong tatlong ito sa right side ko. Mga nasa harapan, first row ng church. Mga potentials ito, pero saan ninyo ginagamit ang potentials na yan? Amen? In the second row, may dalawa na mga kabataan pa, nasa kalakasan ng pisikal na katawan. At mayroon silang mga edukasyon. Bakit hindi nyo ko dito palitan sa unahan? Mag-preach ng Word of God. Bakit hindi nyo ko dito palitan sa unahan? Kumanta kayo, mag-song lead kayo dito. Bakit hindi kayo dito pumunta sa unahan at ipagamit sa Diyos ang inyong mga buhay sapagat ang binasa nating salita in the book of Ecclesiastes chapter
1 to chapter 12 to verse 1 to verse 8, remember the Lord while you are young. Purihin ang Diyos. Amen. While you are young. Huwag kayong magpatangay sa mga pleasures of this world. Nandyan yan, kasama yan sa buhay. Yung mga kaligayahan sa mundong ito, yung mga nakaaliw na mga bagay sa mundong ito, yung sexual life nandyan. Sa kabataan, yung hormones yung masyadong mataas. Pero huwag niyong ipagpalit ang paglilingkod sa Panginoon dahil lang po sa tinatawag pong aliw ng buhay. Aliw ng mundong ito. Amen ba? Kami po ni Pastor Amir na nag-serve kami sa Panginoon. Ako 22 or 23 years old ako, bata. Nagsiserve na kami sa Panginoon. 22 to 23 years old ako hanggang ngayon, mga kapatid. Masasabi ko pagdating ng araw na, Lord, yung lakas ko, ipinagamit ko sa iyo, Panginoon. Yung buhay ko, ipinagamit ko sa iyo, Panginoon. Hindi ako na-discourage sa lahat po ng mga discouragement na kinaharap ko. Kinayanan ko po sa tulong ng ating Panginoon. Hindi po ako tumigil. Hanggang ngayon nandito pa rin po ako. Nagsiserve kami ni Pastor Amirna. Umulan, uminit, may sipon, walang sipon, may lagnat, walang lagnat. Nandoon po, tuloy-tuloy. Sapagkat sabi dito, dadating ang time na sabi doon, mahihina na yung ating lakas. Mabubungi yung ating mga ngipin. Magkakaputi yung ating mga buhok. Yung ating pong mga kasukasuan, hihina na po ito. Kapag mahina na po ito, takot na kayo ditong tumayo. Ang tingin nyo, mahuhulog na kayo. Dito sa parte na to. Ito, pag tumanda na kayo. Alam ko yung mga matatanda na kaka-experience nito, alam ko nararanasan yon. Yung lagi mo sinisigurado na hindi ka mahuhulog. Kasi dadating sa time, sa edad ng tao, mayroon ka na laging fear of heights. Lalo pag pakit ka sa hagdan, nakala mo, mahuhulog ka. So bago dumating ang time na yun, mga kapatid, mag-serve na tayo sa Panginoon. Huwag nating ipagkait ang ating oras at panahon ng ating buhay sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ipagamit po natin sa Diyos ang ating mga buhay. Prepare the young generation to the works of service in the church. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Mayroon po akong nabasa na isa pong artikulo na yung pong isang Kristiyano, tumanda na po siya. Hindi po niya inaasahan na siya po ay magkaka-Alzheimer's. Magkaka-Alzheimer's yung pastor, magkaka-Alzheimer's siya. Kahit na po mayroon na po siyang Alzheimer's, mayroon pa rin natitira sa memorya niya kung paano po maglingkod sa Panginoon. Yung kaya pa rin po, yung lahat po ng kaya niya, binibigay pa rin po niya upang siya po ay makapaglingkod pa rin sa Panginoon. Maipakita pa rin po niya ang kanya pong matatawag pong pag-alaala sa Diyos. Lagi po siyang nandun sa church, maagang-maaga po siyang dumadating, a form of service to the Lord. Kasi hindi na po siya dito sa unahan makapag-preach dahil marami na siya nakakalimutan dahil mayroon na po siyang Alzheimer's. Minsan nag-preach siya dito, hindi niya alam na humahalakhak na pala siya. Gusto niyo ba mag-serve sa Panginoon sa ganun pong kalagayan ng buhay? Of course, ayaw mo na kasi pagtatawanan ka ng mga tao. Sasabihin ng mga tao, ano ba ito si Kuya? Bakit di pa ito sawayin dyan ni Pastor? Mga kapatid, dadating sa panahon, sabi dyan sa binasa nating talata, na magkakaroon tayo ng mga limitasyon. Matatanggal yung ating mga ngipin. Mabuti pag nawala tayo ng ngipin ay may magdodonate ng pustiso. Itong pustiso ko luma na, sa'yo na. Amen ba? Kaya please, mga kabataan, mga young generation, mag-serve po kayo. Remember the Lord while you are young. Habang mga bata pa kayo, mag-serve na po kayo sa gawain ng ating Panginoon. Kapag ang time dumating na yung ako po ay
naiihi na ako sa salawal. Paano kung mag-ministry? Hindi ko na kontrolado. Yung aking pong urinary system ay may problema na. Hindi ko alam na ako pala ay umiihi na. Kung mayroon na tayong ganong kondisyon, mahihirapan na po tayo mag-serve dito sa unahan. Or ma-intimidate tayo dahil nalaman mo, basa na pala yung salawal mo. Wala kang kamalay-malay, basa na pala. Mababasa pati yung katabi mo sa upuan. Amen ba mga kapatid? Mayroong ganong mangyayari sa ating katawan. At yan po ay mauuwi po, sabi doon. Sabi doon sa binasa natin, ang tinatawag na culmination ng lahat ng limitasyon na ito ay yung kamatayan. Mamamatay at mamamatay si pastor. Dahil papunta po doon. Babalik sa lupa ang katawan, babalik sa Diyos ang espiritu. At sabi po doon, ang mangyari, ayoon na lamang po mga tao mananangis dahil sa pagkamatay ni pastor. Mananangis po sila sa kalsada, sabi po doon. What does it mean to you? The memory of yours will remain in the heart and mind of your people. Anong memory ang gusto nyong iwanan sa batang henerasyon? Anong alaala gusto mong iwanan sa batang henerasyon na ito? Isa ka bang inspirasyon sa kanilang buhay kung sila na po ang nandito tayo wala na? Gusto nyo bang sabihin na itong si kapatid, nung buhay po yan, talagang lahat po ng gawain pinupuntahan yan, pati prayer meeting sa ating sa gabi, pati don't watch, ay nandun po yan. Ibig sabihin, mag-iwan tayo ng positibong, espiritual na alaala sa ating young generation. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kahit patay na tayo, nagsisilbi pa rin po tayong instrumento upang sila po ay maglingkod sa Panginoon. Kahit kayo po, sa inyo pong paglaki, sa inyo pong pagtanda, mayroon kayong tinitingnan ng mga tao na naging inspirasyon sa buhay nyo kung bakit kayo nagpapatuloy lumaban. Amen ba? Mayroon kayong tinitingnan. Maaari ito yung tatay nyo. Tinitingnan yung tatay nyo, nakita nyo napakasipag. Dahil sa sipag niya, naiwan yan sa iyong alaala. At kahit dumaan ka ng matinding pagsubok, dahil dun sa halimbawang iniwan ng tatay mo, ikaw ay mayroon kang lakas na lumaban sa mga labanang kinakaharap mo sa buhay. Amen ba? Palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. Glory to God. Please help me, Brother Jordan. Pastor, saan ba makikita yung, ito ng last verse? Nandun yung sa outline ko na na-confiscate sa akin. ang nilagay ko doon, don't look down because you are youth. Wag mong tingnan ng mababa ang sarili mo dahil ikaw ay isang kabataan. Please help me. Timothy, 1 Timothy. 1 Timothy chapter 4, verse 12. Please show it. 1 Timothy chapter 2, verse 12. Hallelujah. Amen ba, Bilyamuson? Buklod Bahayan Outreach, amen ba kayo dyan? 1 Timothy chapter 4, verse 12. Ang sabi po dito, sa Good News Translation yata ito, do not let anyone look down on you because you are young, but be an example for the believers in your speech, your conduct, your love, faith, and purity. Ituro mo, huwag mong hayaang hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. Sa halip sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Brothers and sisters, itong mga binabanggit dyan na mga katangian, these virtues or these characters sa isang kabataan, sabi, be an example for the believers
Be an example for the believers in your speech, sa pagsasalita, amen? In your conduct, sa inyong mga kilos, amen ba? In your love, amen ba? In your faith, amen ba? In your purity. Itong mga katangian na to, pakisabi sa iyong katabi, it needs somebody to mentor a young generation. Palakpakan natin dyan. Hindi maging automatic sa isang kabataan na siya po ay maging magandang halimbawa sa mga believers. Actually, ang mga kabataan, pasaway talaga. Di ba yun na nakikita natin? So they need us to mentor them, to train them, to guide them. Kaya po, ito po ay preparing the young generation. Hindi po ito automatically na yung young generation na isa po siyang magandang halimbawa para sa mga mananampalataya. Remember na ang subject matter ay sa mata ng mga mananampalataya. Pag mananampalataya ni Kristo ang isang tao, mataas po ang standard niyan. Amen ba? Mataas ang katangiang hinahanap niyan. Kasi yan po ay isang mananampalataya ni Kristo. So ang sabi niya, kung ikaw ay isang kabataan, maging halimbawa ka sa iyong pananalita sa mga mananampalataya. Hallelujah. Sa iyong pananalita, sa iyong kilos, sa iyong pag-ibig, sa iyong pananampalataya, at sa iyong kabanalan. Ang lahat ng ito ay hindi po ito makita mo ng kusa sa buhay ng isang kabataan, sapagkat ito po ay kinakailangan po dito ang pagtuturo. Tuturoan mo siya, ititrain mo siya, paalalahan mo siya, gagabayan mo siya. Doon po papasok ang buhay natin na mga old generation to be mentors for these young generations. Palakpakan natin si Lord. Si Timothy, ito, ang nagsasalita sa kanya dito, si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo ang nagsisilbi ditong old generation. Si Timothy ang young generation na tinuturing dito. At si Apostol Pablo bilang old generation, siya po ang nagsisilbing mentor para sa young generation na si Timoteo. Na siya po ay maging kawili-wili, maging isang good example sa kanyang panalita in the face of the believers. Meaning in the face of the church people. Sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kanyang pag-uugali. Ang lahat ng ito ay kailangan ang magtuturo sa kanila. This speaks about preparing the young generation for the works of ministry. Amen ba? Kapatid, sa pagtatapos ng mensaheng ito, hindi lamang po ito para sa mga kabataan, kundi para sa bawat isa sa atin. Kung ikaw ay isang kabataan o nasa batang edad, hindi dito pinag-uusapan kung may asawa ka o wala. Ang pinag-uusapan dito kasi, batang henerasyon ka. May mga may asawang bata pa sila. Amen? Miko, 50 anyos ka na ba? 50 years old ka na? Ilan? Oh. 24 o 42? O, isipin mo yung bata. Bata pa si Brother Miko. 24. Mas bata lang kami ng 2 taon nag-start ka mag-serve sa Panginoon. Marie Claire, ilang edad mo na? Parehas kayo. 24. 34. 34. Okay, 34. Kaya nagtaka naman ako ng 24. Okay, si Hannah. Ilan po? 23. Si Brother Joseph. 22, 23. Si Sister Julian. Si Sister Jasmine. Si Sister, ano to? Pastor, pangalan ni asawa ni Kayana. Ilang edad mo po? O, mga kabataan pa to. Batang edad. Nakalamang lang sila kasi 3 na ba yan? 1,
Dalawa? Dalawa. O, nakalamang lang kayo. Dalamangan niyo sila. Yung dalawa. Si brother, ah, Michael Angelo. Ilang edad mo, nak? 14. Yung isang kabataan doon, ilang edad noon? Overdue? Overdue daw. Hindi sa overage, kundi overdue. O, kita niyo mga kapatid, ito mga kabataan na to, alam niyo ba yon? Nagpipreach ako ng Word of God, ha? This is a very personal message of God for you. For you who are mentioned in your name. Sa inyo to. Mag-serve kayo sa Panginoon. There are a lot of works in the church ministry but few workers. Please join us in serving the Lord. Amen? Commit your life in the service of the Lord. Ibibigay naman ng Panginoon ang mga gusto ng iyong sarili. Love life. Bibigyan naman ni Lord yan. Hindi naman karibal ng paglilingkod sa Panginoon ang buhay pag-ibig nyo. Amen? Yung inyong good future. Nangarap kayo sa magandang kinabukasan, na kayo maging isang mayamang nilalang pagdating ng araw. Hindi naman aagawin ni Lord ang magandang mga aspirations nyo sa buhay. Mag-serve po kayo sa Panginoon. Amen. Sa atin naman po ng mga old generation, tulungan natin ang ating mga kabataan. Amen po ba? Bisitahin natin sila, magkaroon tayo ng personal touch sa kanilang buhay. Personal touch, ganyan. Hipuin mo ang katabi mo. Hipuin mo kahit sa shoulder. Yan ang tawag dyan, personal touch. So magkaroon kayo ng personal touch. Huwag attachment, Iba yung touch sa attachment. Personal touch. Ibig sabihin magkaroon kayo ng impluensya sa buhay ng isang batang henerasyon. Dahil saka may tuturing niyang nagpalaki sa kanya. Pinalaki mo siya sa paraang ng salita ng Diyos. Pinalaki mo siya sa paraang pagdidisipulo. I-disciple natin sila, i-mentor natin sila, magtulong-tulong tayo upang ang church na ito, ang church ng Bilamuson Outreach, ang church ng Buklod Bahayan Outreach, ang lahat ng mga outreaches ng Share the Word, Apostolic Ministry, magkaroon ng mga batang henerasyon na naglilingkod sa ating Panginoon. Isa po yan sa pinapahayag ng Panginoon sa aking puso nung pumasok po ang year 2026. Ang plano ko sana noon ay magkaroon ng virtual meeting sa lahat ng mga leader, pero yung availability nung karamihan, pagpasok sana nung 2026. Pero hindi pa naman huli ang lahat. January pa rin ngayon. Amen ba? Nilalagay ng Panginoon sa aking puso na ating pong ihanda ang batang henerasyon para sa paglilingkod sa ating Panginoon sa gawain ng church ministry. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay at tayo pong lahat ay tumayo sa mga sandaling ito at manalangin tayo. Hallelujah! Hallelujah! Inaanyahan ko ang bawat isa na ating ilapit sa Panginoon ang ating mga kalooban. Ang ating mga puso, ilapit natin sa Panginoon. At tayo po ay magkaroon ng pagnanasa na nanggagaling sa buhay na Diyos na matulungan ang mga batang henerasyon na maihanda sila sa gawain ng paglilingkod sa church ministry. Ilapit natin ang ating mga sarili at magtanong tayo sa Panginoon, Lord, ano bang role ko dito, Panginoon, sa mensaheng ito? Ano ba ang dapat kong gawin, Panginoon? Magpakahayag ka po sa akin. Hallelujah. Manalangin tayo, dakilang Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Thank you for the message of God's Word that we have heard this morning, Lord. Bringing us to prepare the young generation to the work of ministry.
the service in the Lord Jesus Christ. I pray for each and every one that you touch the heart and the mind of your people. It's every one of us, Lord. To make this message, Lord, an audible voice of God. Isang tinig ng Diyos na naririnig sa kaibuturan ng aming mga puso na maihanda ang batang henerasyon. Ang mga kabataan at maging ang mga bata, Panginoon, maihanda sa gawain ng paglilingkod, Panginoon. Ito, O Diyos, ay pagkatagpo ninyo sa iglesia, sa amin, Panginoon. Pagkatagpo niyo ito, Lord. You are touching our heart, O God. You are dealing with us, Lord God. You are speaking in our hearts. I pray, Lord, that every person in this gathering, Lord, be touched also by what you have said in the message of God's Word. I pray that everyone will go home today, Lord, filled with hope, filled with strength, filled with our good future. I pray that every young people, every young generation that gathered in this place, Lord, let them be the recipients of your plan. Plan that the young generation will be equipped by the Word of God, will be founded in Christ Jesus, will be founded in the Word of God, so that every one of them can minister, can serve the Lord spiritually, Panginoon. Ano man po, Diyos, na mga pundasyon na nakapundasyon sa kanila, hindi galing sa iyo pong kalooban, dalangin ko, Panginoon, na hindi po ito, Diyos, ang siyang tatayo sa kanilang pong mga buhay, kundi ang tatayo sa kanilang mga buhay ay ang iyo pong mga salita. Ang tatayo sa kanilang mga buhay ay ang pagkatao ng aming Panginoong Hesukristo. Ang pagka-Diyos ng aming Panginoong Hesukristo. Ang kanyang katangian, the attributes of our Creator. Ito po ang maging katangian ng iyo pong mga anak, Panginoon. Sa pagkakataong ito, Diyos, nais po namin hingiin, Panginoon, ang iyong pagsama sa aming lahat, Panginoon. Sa gawain ito, O Diyos, na amin pong ihanda ang batang henerasyon sa gawain ng paglilingkod sa iyo. Nagpapasalamat na po kami ngayon pa lang, Panginoon. Because we know and we believe, Lord God, na hindi po kami mag-isang gagawa nito, Panginoon. Kundi kasama namin kayo, sasamahan mo kami, Panginoon, sa gawain na yan, Lord, na maihanda ang batang henerasyon. Yung mga limitations, Lord, mga hindrances, Panginoon. Lahat ng ito, Diyos, ay idinideklara ko sa makapangyarihang pangalan ni Jesucristo ng aming Panginoon at sa kapangyarihan ng salita ng Diyos, idinideklara ko ng lahat ng mga sagabal nito ay aming mapagtatagumpayan. Only the plan in the Word of God will stand forevermore. Maraming salamat, O Diyos, at kami po, O Diyos, ay nakatingin, Panginoon, na darating po ang mabilis na panahon, O Diyos, na maraming mga young people ang siya pong magti-take over, Panginoon, mga ministry dito sa harapan, Panginoon. Lalo na, Diyos, ang Sunday worship, Panginoon. Maraming mga bagong manggagawa ang mag-a-arise, Panginoon. Mayroon kami, O Diyos, mga panalangin para sa aming mga kapatiran, Panginoon, na matagal na po namin hindi nakakasama, Lord. Dalangin namin na sila po ay inyo pong pakaingatan sa kanilang pong mga buhay. Sapagat sila man, Panginoon, minsan, Panginoon, sa kanilang buhay ay tumanggap sila sa inyo bilang kayo po'y tagapagligtas at Panginoon ng kanilang mga buhay. Si Brother J.R. Abigonia, si Sister Nicole Maniti, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we bless them. Saan man sila naroon ngayon, sila po ay amin pong pinagpapala sa panalangin ito, Panginoon. Abutin po ninyo ang kanilang pong mga buhay. Lord, marinig nila ang pagtawag mo sa kanila, Panginoon. Ang aming pong mga kabataang matagal nang nawala dito sa gawain, Panginoon, sapagkat mayroon po silang ibang mga pinagkakaabalahan sa buhay. Dalangin namin, O Diyos, ang banal na plano ng Diyos ang siya pong maghari at manaig, Panginoon, sa kanilang pong mga buhay, sa kanilang mga pinagkakaabalahan, sa kanilang pong mga pinupuntahan, Panginoon. Ang plano ng banal at buhay na Diyos ang siyang mananaig sa kanila. Aming Ama, sa pangalan ni Jesucristo, ito po ang siyang mangyayari sa kanila. Panginoon, di niyo hayaan
nasa inyong muling pagparito, Panginoon, ay wala po sila sa inyo pong kawan, Panginoon. Dalangin namin anuman po ang ganda pong mga kinakaharap, Panginoon, na mga sitwasyon sa buhay. Dalangin ko, O Diyos, na sila, Panginoon, magtagumpay, Panginoon. Katagumpayan nagmumula sa inyo, O Diyos. Dalangin namin si Brother Andrew Alberca, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy po siya, Lord, na pakaingatan nyo. Ang mga kapatid namin, Lord, na matagal na hindi namin nakakasama, Lord, dalangin ko, O Diyos, na sila pa inyo pong hipuin saan man po sila naroroon. Wala kaming oras upang sila isa-isahin ngayon, Panginoon, sa prayer na ito. But, Lord, you know them, Lord God, by name, Panginoon. Inyo po sila, Lord, hipuin ang bawat nakakonect, Panginoon, sa Share the Word Apostolic Ministries International na mga kapatiran na dati, Panginoon, sila po yung nasa kabataan pa, aktibo sila, Panginoon. Ngunit ngayon, O Diyos, dahil sa iba't ibang mga sirkumstansya, mga kadahilanan sila, Panginoon, ay hindi namin nakakapiling sa gawain mo. Dalangin namin, O Diyos, ang iyong pag-iingat sa kanila pong mga buhay. Let the grace of God be upon them. Let the mercy of the Lord be upon them. Let the power of God, Lord, be manifested in their lives, Lord. Salamat ng maraming. Dalangin ko, O Diyos, sa mga kabataang narito. Sila Brother Joseph, Sister Hannah, sila Brother Miko, sila Sister Marie Claire, sila Sister Kiana, Panginoon. Si Brother Angelo, Panginoon. Si Sister Julian, Panginoon. Si Sister Jasmine, Panginoon, Sister Eliza, Panginoon. Lahat sila, O Diyos, ay amin pong idinadalangin sa iyo, Lord. Lord, our prayer, wag na po silang mawala, Panginoon, sa inyo pong gawain. Marami na pong examples, Panginoon, ang nakita sa buhay, Panginoon. Mga examples, Panginoon, na sa oras na mawala sa iyo pong gawain ng isa pong lingkod mo, Diyos, hindi po ito advisable na mangyari sa sino man sa amin. Dalangin ko, Lord, na mga kabataan ito, mga young generation na ito, ay hindi pong pagpalain ng kanang mga buhay. Ang mga kahilingan nila, mga hinaing nila, Panginoon, para sa pong security ng kanilang kinabukasan, Panginoon. Lord, hawakan po ninyo ang kanilang buhay upang wag po sila mag-alangan, Panginoon, na maglingkod sa iyo. Kundi, Lord, dalangin namin na magtiwala sila sa iyo, Panginoon. Magtiwala sila para sa kanilang mga pangailangan, sa kanilang mga personal na pangailangan, para sa kanilang mga anak, para sa kanilang pong mga pamilya, Panginoon. Sa kabila sila po'y bata pa, mayroon silang pamilya. Pandalangin ko, O Diyos, ang assurance, Panginoon, mula sa iyo, ay kanila po, Panginoon, tanggapin sa kanilang mga buhay. That as they serve you, Lord God, everything will become divine, everything will become fine, everything will become good, everything will become God-inspired, sapagkat kayo po ang siyang mangunguna sa kanila. Salamat ng marami aming Diyos sa ipong kabutihan sa lahat na nakarinig ng iyong mensahe. Sa Buklod Bahayan Outreach, Panginoon, sa Villamuson Outreach, Lord, lahat ng kanila pong mga narinig sa iyong salita, Lord, dalangin ko na hindi po ito maagaw ng kaaway, kundi ito po ay tumubo, lumago, at mamunga sa buhay ng bawat nakarinig, Panginoon, upang sila'y mapagpala ng iyong mga salita. Maraming salamat po. Aming Ama, sa makapangyarihang pangalan ni Jesucristo, ang aming Panginoon, ang lahat po ay magsasabi ng Amen and Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah.